Sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada, sana po itong video ay makatulong sa inyo. At panoorin niyo buo dahil ito po ay napakagandang opportunity para sa inyo. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong napakagandang opportunity dahil 30 katrabahador ang kinakailangan at ito po ay legit agency. Wala po kayong babayaran dito, wala pong salary deduction, subalit sinasabi ko nga sa inyo na bago kayo mag-apply sa mga trabaho, dapat kayo ay magbasa. Pakinggan nyo muna ito ating video upang kayo nga ay magkaroon ng mga ideya kung kayo ba ay qualify dito. Dahil napakalaking bagay na kayo nga ay mag-apply sa Canada na ayusin ang inyong mga qualification, kayo po ay magbasa bago mag-apply. Tingnan niyo muna kung kayo ba'y qualify sa mga ina-applyan nyo. Dahil alam ko, napakarami pa rin tayong mga kabayan na nag-comment sa aking social media, doon sa aking TikTok, doon sa aking Facebook. Subalit, ang problema nila ay, Kuya Noy, ako po ay nag-apply, subalit wala pong reply. Sila po, ang mga employer at itong mga agency, ay hindi nagre-reply kung hindi kayo qualify. Ano again sinasabi ko sa inyo? Huwag niyong sayangin yung oras nyo. At itong mga employer na to, hindi rin sila magsayang ng oras upang talagang basahin ang inyong mga resume kung hindi man kayo qualify. Kaya nga, tinuturo ko dito sa aking mga vlog, sa aking mga video, na ano ba ang dapat gawin upang kayo nga ay magkaroon ng mga ideya kung kayo man ay mag-apply sa Canada. Dahil ito po ang aking mga pinagsasabi sa inyo, base ito sa aking experience at ako po ay isang trabahador lang din dito sa Canada. Subalit ako po ay nagkakaroon ng consultation yung company namin na pagkaroon ako ng ideya na mag-hire ng mga tao, no? Meron ako din mga tinutulungan ng mga dropsman na mag-apply or magtrabaho sa kumpanya namin. Subalit sinasabi ko nga sa inyo na dito ay pagalingan ng mga resume. Pagandahan ng mga job description. Subalit, itong ang aking mga pinagsasabi sa inyo, napakalaking bagay kung kayo man ay mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada. Dahil kami or yung employer namin ay talaga sila ay nagbabasa. No? Yung previous manager ko, talagang nahirapan yun maghanap ng trabahador bilang sa mga dropsman dahil nga sa yung mga experience ay talagang napakalayo. Subalit siya sabi ko sa inyo lagi na importante na kayo magbasa. Tingnan nyo muna kung ano ba ang mga job description na pinangsusulat nila. Ano bang hinahanap nila sa kumpanya? Kung kayo man ay nagbalak ng pagiging housekeeping, pagiging welder, pagiging truck driver, o ano man trabaho hinahanap nyo, basahin nyo muna, ano ba hinahanap nila? Ako ba ay may sapat na experience na kagaya dyan sa kanilang mga requirements, yung kanilang mga job description? Ako ba ay may sapat na same kami na magkaroon kami ng parehang trabaho? Kasi importante na ang employer at ang employee magmamatch yung inyong mga job description. Dahil dito sa Canada, sa dami ng nag-a-apply, maraming choices na pwedeng piliin. Okay? So again, sabi ko sa inyo, sana ay makapagbigay man lang to sa inyo ng mga ideya. Dahil napakagandang opportunity na kayo ay magkaroon ng mga ideya kung paano ba mag-apply. Hindi yung para lang, apply lang, kahit ano, apply lang, kahit wala akong experience dyan, apply lang. Sinasabi ko sa inyo, kung mag-apply lang kayo na wala kayong qualification, nagsayang ka ng oras mo. Okay? So, but again, itong ginagawa ko ay hindi para sa akin, para to sa inyo, ng ating mga kabayan. Okay? So, patayin guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong legit agency. Ano kaya sinasabi ko sa inyo na ito pong First Dynamic ay legit agency. Pwede nyong puntahan sa DMW, pwede nyong puntahan sa PUAA kung i-confirm ninyo na ito ang First Dynamic. Ay totoo bang sila ay mga legit agency? So, again, ito po sila ay registered sa PUAA. Okay? So, but again, ito pong trabaho na to ay nandun sa First Dynamic. Subukan yung puntahan at ito po yung nakapost doon. Okay? Alika, tingnan natin kung ano ba trabaho to. So, yun guys, itong trabaho na to ay logging operator or sawmill operator. No?
Dahil nga dito sa Canada, meron din mga sawmill din dito. So, again, baka pwede kayo mag-apply dito. So, ang agency dito ay First Dynamic Personnel Resources at ito po ay nasa Quebec na trabaho. At again, 30 katrabahador ang kinakailangan. Subukan nyong mag-apply kung kayo man ay qualify dito. At ito po ay sa October 23. So, sinasabi ko sa inyo na meron pa kayong opportunity na ayusin ang inyong mga resume, ayusin ang inyong mga requirements, then apply kayo. So, ano ba ang job description dito? So, ang job description dito ay operate various tools, including chainsaw and safety load and unloading logs. Collect branches from the ground and trees. Drive and maneuver loading equipment like yung mga tractor, yung mga cube trucks, no? Kung meron kayo niyan, isulat nyo sa inyong resume. Maintain and perform regular inspection and equipment to ensure proper functioning. Comply with environment regulations related to forest operations. So again, importante po yan na sinasabi ko sa inyo, kung kayo man ay may mga experience dito, isulat ninyong inyong experience, ilagay sa resume, kopyahin nyo to kung meron kayong pareha naman na ginagawa, and then dagdagan nyo na lang. Okay? So again, ano ba ang qualification? Kung kayo man ay may mga 5 years work experience dito, subukan nyo. And again, hindi naman natin alam kung kayo nga ay matatanggap dito kung hindi nyo subukan. Ang importante na kayo ay qualify sa mga trabaho na inyong mga ina-applyan. So ngayon, ano ba ang educational background dito? So ito po ang mga bachelor's, mga college degree, kung kayo man ay mga forestry, kayo man ay mga agri, o anuman ang mga courses ninyo na mga college degree and meron kayong experience, subukan yung applyan. Napakaganda itong opportunity. Ability to read and write and understand English and ability to operate various logging equipment. Yung mga traktor, trailer, or ano-ano pa. Okay? So, importante po yan. So, again, ang additional information dito ay previous experience as a logging operator or in a forestry operations. So, again, kung kayo man ay may mga experience sa forestry, subukan nyo ito mag-apply. And again, knowledge of safety rules related by forestry operations and plant and transplant. And then, valid driver's license is an asset. Kung mayroon kayong mga driver's license, subukan yung applyan to dahil kailangan din talaga. Then, pagdating nyo dito sa Canada, mag-retake lang kayo, madali na. You will be responsible for operating logging equipment to extract, transport, and handle logs, free trucks, from the cutting area to be deposited sites while ensuring efficient work and compliance with environment standard. So again, ang agency na to ay matatagpuan sa Quezon City. Yon. So again, napakalaking bagay kung kayo nga ay mag-apply na mayroon kayong sapat na qualification. So again, sinasabi sa inyo na talagang napakalaking opportunity ito, napakagandang opportunity ito. Dahil nga sa tuloy-tuloy nyo lang, kung hindi man to para sa inyo, sinasabi ko nga, kung hindi man to para sa inyo, importante kayo ay nag-apply na, kumbaga, kayo man ay qualify dito. Pero kung hindi kayo qualify dito, puntahan nyo sa job bank, puntahan nyo sa Indeed, dahil meron po dito, and again, puntahan nyo sa Saskatchewan Jobs, dahil may mga opportunity dyan na baka pwede kayo. No? Kaya nga, sinasabi sa inyo na, tinuturo ko sa inyo na kayo ay magbasa. Dahil, like for example ngayon, may bago na namang opportunity ang Canada, yung Saskatchewan Immigration Nominee Program, no? SINP, yung mga Provincial Nominee Program, napakaganda. Subukan yung applyan agad yan. Kasi like for example, noon ang caregiver, caregiver, international student, lahat ng international student na, ngayon cut na. Ang tourist visa, noon, anytime, pwede sila, basta may LMIA, pwede sila mag-apply. So ngayon, nakat na naman yun. Ngayon, ito naman SINP, subukan nyo. Kaya nga sabi sa inyo, importante magbasa. Mag-research kayo. Huwag kayong masyadong umasa sa mga vlogger dyan na ito ang feed. Magbasa kayo upang kayo mismo ay makakita na ito pala ang importante. Ito pala. Kasi mas maganda na meron kayong mga kaalaman sa pag-apply dito. Hindi lang yung pag-a-apply na ay ito, pwede ako dito. Kailangan meron kayong idea, sapat na kaalaman
sa pag-apply upang kayo nga ay makarating sa Canada. So maraming opportunities sinasabi sa inyo. Subalit nasa inyo na po yan kung ito ba'y ma-apply ninyo, kung ito man ay ayusin ninyo inyong mga resume, napakalaking bagay po yan. Okay? So patay guys, sabi ko sa inyo na sana po ay may nakapulot na naman kayo ng aking kaalaman dito nga sa pag-apply sa Canada. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider yung i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo kung meron ko in-upload dito nga sa ating channel. At pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada. At pwede niyo i-share sa inyong mga social media platform, sa Facebook, sa TikTok, kung anumang platform kayo meron, i-share ninyo yung ating mga video. Dahil masaya tayo na makatulong din sa kapwa na gusto rin pumunta sa Canada. At again, sinasabi ko nga na kung kayo man ay mapapunta ng Calgary, mag-message kayo dito sa ating mag-comment lang para magkape-kape tayo. Masaya po akong makita ko kayo na kayo makarating dito kasama ang iyong mga pamilya. So again, ganun pa mga guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako pala si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.